Pilipinas, mga sangkay, bigla pong naalarma at bigla pong naghanda ngayon sa isang napakalakas na paparating na lindol o posibleng dumating na lindol sa ating bansa, mga sangkay, na kung tawagin ay The Big One. Magandang oras po sa inyong lahat, mga sangkay. Okay, bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Eto, mga sangki, pag-usapan po natin ngayon. Kasi, alam nyo, nung nangyari po yung pagyanig doon sa Taiwan, nayanig na rin po yung Pilipinas pagdating sa paghahanda. Alam nyo yung tayo kasi, alam nyo kung kailan may nakikita po tayong, alam nyo yun, parang ano lang din yan nung nangyari po doon sa Turkey. Naalala nyo yun, last year, di ba? Yung sobrang dami po, nasa more than 50,000 po ang sumakabilang buhay dahil nga po sa paggalaw ng lupa doon, mga sangkay, na napakalakas. Ngayon, Taiwan, 2024. Ngayon, eto na po, naghahanda na naman po ang Pilipinas. At ang matindi dito, sabi po dito, ilang bahagi ng EDSA Kamuning Flyover isasara bilang paghahanda sa The Big One. Pambira, mga sangkay, sobrang traffic nito kapag nangyari. Ewan ko kung kailan pa umpisahan to at kung anong klaseng paghahanda. Halos isang taong isasara ang ilang bahagi ng EDSA. Almost 1 year? Halos isang taong isasara ang ilang bahagi ng EDSA Kamuning Flyover. Kailangan itong patibayin laban sa posibleng pagtama ng malakas na lindol. Okay. So, aayusin yung pundasyon nitong EDSA Kamuning Flyover Sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Alam nyo kasi yung lindol, di ba? Hindi po talaga natin maano yan ma-identify. Kahit yung mga expert, di nila alam kung kailan darating. Basta ang alam lamang po nila, ito para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang alam lamang po ng mga eksperto pagdating po sa paggalaw ng kalupaan, itong West Valley Fault, aktibo, hinog na, at anumang oras, pwedeng gumalaw. Kapag gumalaw daw po ito, mga sangkay, ayon po sa balita, pwedeng umabot po sa 8.3 magnitude, something like that, mga sangkay. Ganun po kalakas. So, tingin nyo ba? Kakayanin po yan ng Metro Manila? Kung titingnan po natin sa aerial view, makikita po natin yung sandamakmak na building sa Metro Manila. Pambira. Yan ay dadaanan mismo sa gitna. Tapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan itong Miyerkules, niyanig din ng magnitude 6 na lindol ang Fukushima region sa hilagang bahagi ng Japan nitong Huwebes. Diba? Yung Japan, niyanig din. After po doon sa Taiwan. Ang Taiwan kasi, para po sa inyong kaalaman, nasa gitna po yan ng Pilipinas at Japan. Ito yung Pilipinas, ito po yung Japan. Taiwan po yan. Dito naman bandang bahagi, yung China. Kaya, mga sangkay, napaka na ito, delikado rin sa ating bansa. Dito sa Pilipinas, mga sangkay, mayroon po tayong tinatawag na The Big One na paano ba ng tamang term? Banta na lang ng The Big One kasi hindi po natin inaabangan yan. Ayaw po kasi natin mangyari yan. That's why kailangan po talaga natin manalangin, mga kababayan. Sa Amerika naman, magnitude 4.8 na lindol ang tumama na naramdaman sa New York at New Jersey. Nito lang, lahat ng to, mga sangkay, ngayon lang. Pinapatunayan lang po talaga na ang Biblia ay nagsasabi ng totoo. Ano sabi ng Biblia? Bago daw bumalik si Jesus Christ, mangyayari yung mga sigalot ng mga bansa, mga digmaan, mga pagkalat po ng iba't ibang klaseng karamdaman, mga sangkay, gutom, kahirapan, at maliban dyan yung mga natural disaster. Kasama po dito yung lindol na nabanggit sa Bible. Ngayon, sabihin ng mga hindi naniniwala sa Biblia na ang Biblia ay hindi totoo. Ang Biblia kasi punong-puno po yan ng prophetic events. Maliban po sa kasaysayan ng creation ng Panginoong Diyos sa buong universe at sa ating planeta at sa lahat ng nilalang, mga sangkay, bababasa din po natin doon yung lahat ng propesiya. Marami po ay naganap na. Subalit, may mga
prophecy sa Bible, mga sangkay, na continuous, na until now nangyayari. That's why, mga sangkay, we have to be ready always spiritually. No? Kasi hindi po natin alam, mga sangkay, anong mga susunod na event. Alam nyo, ang daang mga Kristiyanong nagbabasa talaga ng Biblia. Kaya nga po, mga sangkay, yan po. Kaisa-isang libro na nandito, Biblia. Bakit? Yan po yung pinakamahalagang libro sa lahat. Nandyan po yung guide natin anong magaganap sa ating mundo in the near future at yung mga nagaganap mismo ngayon. So balikan po natin itong mga nangyayaring pagyanig ngayon sa ating mundo. Sa gitna ng sunod-sunod na mga pagyanig na yan, nagpaalala ang FIVOX na dapat maghanda ang Pilipinas sa malalakas na lindol. Posibleng araw na mas malakas na lindol pa ang tumama sa bansa dahil pasok tayo sa Pacific Ring of Fire. Yan po yung Ring of Fire, mga sangkay. Kaya no choice talaga tayo, kaya nararamdaman po natin ng mga paggalaw, minsan sa Visayas, minsan doon sa Mindanao. Sana, mga sangkay, hindi po mangyari kasi Metro Manila, men. Gaano ka crowded ang Metro Manila? Ang lala, mga sangkay. Ang daming building. 6 ang aktibong oceanic trenches sa Pilipinas. Yan. At kapag nagkaroon daw ito ng paggalaw, posibleng lagpas magnitude 8 na lindol Yun ang sinasabi po natin, mga sangkay. ang yumanig sa bansa. In summer, it's capable of generating 8.2 earthquake. The Manila Trench is capable of generating 8.3 earthquake. So magnitude 8 and above, capable po sila. And Dapat din umanong paghandaan ang posibilidad ng tsunami lalo na't napalilibutan ng tubig ang Pilipinas. Payo ng FIVOX, maging alerto sa 3 senyales na shake, drop, and roar. so when we Yan. Pakinggan nyo mabuti kung ano yan. shake, there is a strong shaking na halos hindi ka na makatayo. And drop, there is a sudden retreat or of water. Yung sa dagat, nag-retreat siya, nag-recede. And then roar, unusual sound, rumbling sound coming from the sea. Sa oras na may maramdamang isang senyales, lumikas na raw agad sa mataas na lugar. Hunyo ng nakaraang taon nang sabihin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na higit 60,000 ang maaaring mamatay sa bansa kapag tumama ang isang magnitude. My goodness, more than 60,000. Naalala nyo yung Turkey, mga sangkay? More than 50,000. Pambihira. Ganyan po kalala, mga sangkay. Kaya, sana po hindi mangyayari, mga sangkay. Alam nyo, isa lang sa nangiisip ko kung bakit hindi nagaganap po itong The Big One dito sa Metro Manila. Sa kabila po ng katotohanan, mula sa mga eksperto, na hinog na po itong West Valley Fault. Ito po ay dahil sa pananalangin ng maraming mga mananampalataya sa ating bansa na kahit magkakaiba po tayo ng mga relihiyon, but I believe na makapangyarihan po yung prayer natin, mga sangkay. Iniingatan po yung bansa natin ng ating Panginoon. Biruin nyo, hinog na. Noon pa, sinasabi yan. Pero hindi nangyayari. Bakit? Hindi tayo binababayaan ng ating Diyos, mga sangkay. 7.2 na lindol sa Metro Manila na tinatawag na The Big One. The Big One. Ikinatuwa naman ng FIVOX ang mga ginagawang paghahanda ng MMDA at DPWH sa The Big One. Mas maganda rin daw na gawing quake resilient o patibayin ang iba't ibang infrastruktura. Isang halimbawa ang EDSA Kamuning Flyover na may ilang bahagi ng southbound lane ang isasara habang sumasailalim sa retrofitting. Huwag ko lang, mga sangkay, no? Pag sinara to, but wala din talaga tayong choice kasi ngayon lang din nag-ready. Alam nyo ba yung Taiwan? Kung papansinin nyo yung Taiwan, malakas po ang tumama sa kanila na pag-ianig. Kaya nga lang, ang good news, wala pong bumagsak gaano na building. Bakit? Makita nyo, tagilid lang, mga sangkay, nakaganon lang, mga building. O kaya nakaganon. Hindi po yung totally bagsak o durog, mga sangkay. Walang ganon. Bakit? Mahabang panahon na po nilang pinaghandaan kasi alam po nilang tatama. Alam nilang tatama kasi yun ang sabi ng mga eksperto, hinog na. So ang nangyari,
kakaunti lamang po yung nadali sa pagyanig na yun. Kahit po yung mga building nila. Sa Pilipinas, mga sangkay, late po tayo mag-ready. Ultimo yung pagpapatayo ng pundasyon ng isang building, mga sangkay, minsan hindi po nasusunod yung tamang pundasyon na nakasaad para po maging matibay ang isang building. Kung sakali tatama po itong mga pagyanig, hindi po tayo mapupuruhan, mga sangkay. Ito yung ating mga kababayan na i-clear po natin yung mga alternative routes na yan at especially yung mga mabuhay lanes. Malapit po dito sa mga areas kung saan may mga gagawin po ang DPWH. Magsisimula sa April 25 ang partial closure ng Kamuning Flyover. Bira, ayan. April 25. Handaan nyo na yung mga motorista dito sa Metro Manila na kami, dumadaan din kami sa EDSA, mga sangkay, halos everyday. Dahil po sa mga kinabibisihan. Diyan po yung dinadaanan na mas mabilis. Pag sinarayan, mga sangkay, sigurado. Traffic na malala po yan dyan, mga sangkay. Asahan nyo na yan. Kaya nga kami, nag-iisip na saan ba tayo dadaan kung sakaling isasara na yan. May alternative way ba para kahit pa paano hindi tayo tamaan nitong ganitong klaseng pagsasara. No choice din naman. Kailangan po talaga maganda. Natatagal ng 11 buwan. Mananatili 11 namang months operational po yan. EDSA busway lane sa naturang flyover. Nagbabalita mo. Ay nako. So ano sa tingin nyo, mga sangkay, itong mangyayari ngayon? Ang dami pong sunod-sunod na mga pagyanig na nangyayari sa ating mundo. No? Dami po. Sunod-sunod po yan. Ay nako. So ano po ang inyong komento? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Ayan. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless. Napakita ko ba to? God bless everyone.